Nang ma-stroke at maging bedridden ng isang misis sa Rizal, isinoli siya ni Mister sa kanyang pamilya at kinuha ang kanilang baby. Agad namang to the rescue ang mga kapatid ni Mrs. para mabawi ang kanilang pamangkin. Pero where in the world na nga ba si baby? Matapos ang mahigit 4 na taong pagsasama, isinauli ni Joel na parang hiniram na gamit lang ang kanyang live-in partner na si Amelia sa pamilya nito. Ang dahilan, hindi na raw niya kayang alagaan si Amelia matapos nitong ma-stroke. Ito pa yung isang chat niya, pakuha niyo dito sa bahay. Akala ko ba kunin niyo dito sa bahay ang kapatid niyo. Parang ayaw na po niyang patiran sa Amelia sa bahay nila, kaya sinusunod na sa amin. Kami na daw ang bahalang mag-asikaso. Kaya ang mga kapatid ni Amelia, pansamantala siyang kinupkop para mas maalagaan. Nung kinuha po yan ng kapatid ko doon sa Taytay, natanong kapatid ko na nag-iisa lang sa bahay na pinag-iwanan sa kanya. Tapos parang hindi pa kumakain. Parang iniwan lang doon sa bahay na walang tao. Pero ang paghihirap ni Amelia dahil sa karamdaman at pag-aabandona sa kanya ni Joel, simula pa lang ng kanyang kalbaryo. Dahil ang kanyang dating live-in partner, bigla na lang daw umalis na bitbit ang kanilang 1 taong gulang na anak. Ano ito? Trade-in lang? Sa inyo na ang asawa ko? Akin ang anak ko! Lagi siyang pong umiiyak. Minsan po, pag nakiga siya, bigla siyang lingon, may nanap siya. Pag ganun ko po siya, namimiss mo yung anak mo. Gusto mo na makita mo yun? Ha? Gusto mo na makita mo? Tulungan tayo, ang dami tutulong sa atin. Dahil sa kagustuhan ng pamilya na mabawi ang bata, dumulog sila sa resibo sa pag-asang makakapiling muli ng nanay ang kanyang anak. Sinadya po natin yung tinutuluyan ngayon ni Amelia. Siya po yung stroke patient na lumapit sa resibo at humihingi na alalay para mabawi yung kanyang anak. Pansamantala, dito po siya nanunuluyan at kinupkup po siya ng kanyang mga kaanak habang nasa ganitong klase ng katayuan si Amelia. Unang-una ho, kamusta ho si Amelia? Lagi po nakahiga. Tapos bigat po po. Ano po yung nais niyong ilapit sa programa? Gusto po namin mabawi yung anak niya. Oo. Dahil po, tuwing umaga gigising siya, Opo. tuwing madaling araw gigising siya, lingon, ganun. Tapos minsan tulala. Pero ang paghahanap kay ex, hindi pala magiging madali. Yun ho bang lugar kung saan natin makikita yung bata? Nasa isang lugar lang o iniiba-iba ho? Iniiba-iba po. Yung una sinabi sa Murong. Oo. Tapos yung pangalawa sinabi sa Teresa daw. Oo. Tapos nung tinanong siya ng kapatid kong isa, sa Maynila daw ko. Nasa Maynila naman. Ayon sa Family Code of the Philippines, nasa kustudiya dapat ng ina ang anak na edad 7 pababa, maliban na lamang kung may nakitang dahilan ng korte na hindi ito ibigay sa ina. Kabilang na diyan ang pagpapabaya, labis na pag-iinom, pagmamaltrato at iba pa. Paano ba yan? Kanino ba talaga dapat mapunta si baby? Dito lang nakarang linggo, isang selfie na mag-ama ang nakita ng mga kapatid ni nanay at ang background ng kanilang selfie looks familiar daw. Familiar ho ba sa inyo yung background ng picture? Opo. Eh, saan ho ba yun? Yung po sa Taytay. Sa Taytay. Ano ho yung bahay niya? Opo. Nang malaman ang posibleng kinaroroonan ng bata kasama ang resibo, agad nakipag-ugnayan ang pamilya sa Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO ng Taytay Rizal. Agad silang nagpa-monitoring visit sa Violence Against Women and Children o VAUSI ng barangay para tignan ang kalagayan ng bata sa puder ni tatay. Pero ang bata rin lang daw ang nag-aalaga. Naku po, where ba you, tatay? At ang tinitirhang bahay, malapit daw sa bangin. Mukhang delix yan, tay. Nang malamang at risk o malapit sa posibleng panganib ang kinaroroonan ni baby, agad pinuntahan ng MSWD officer kasama ang VAUSI ng barangay ang tirahan para masuri ang lugar at makipag-usap ng personal. Dito na nila nakita ang totoong kalagayan ni baby. Hindi amenable sa isang bata yung ganitong tirahan. Mas maganda ho siguro doon sa side ng nanay, titignan po natin yung kondisyon po ng bata. Masyadong open yung bahay. Mamaya may biglang pumasok, ano mangyari sa mga bata. Lalo't very open yung paano pag wala kayo tayo? Maganda ka naman po, umalis pa. Hindi natin masasabi ang security ng bata, lalo't may babae kayo. Sinasabi po namin to para magsikap pa kayo para sa mga anak ko.
Matapos sa naging pagsusuri sa sitwasyon ng bata sa piling ng ama, inimbitahan siya sa barangay kung saan naghihintay ang pamilya ni nanay. Tinext kita na ipakita mo yung bata sa nanay. Ang sagot ko sa akin, hanapin ang sa kapilitaan. Yes. Sa Manila lang muna. Baka ibang nag-attack doon. Sino naghahawak ng cellphone ng maligno? Eh, minsan nagpatid ko. Kasi, Hindi ano nga, ganun, hindi tama yun. ano nga ang ganyan. Ikaw ang kausap ko eh. Paano iba? Posible naman yun. Hanapin. Wala akong sinabi na Andito hanapin. mo ang mga chat mo, Manila. walang bura-bura yan. Bago pa magkapikunan, ipinaliwanag sa parehong panig kung ano ang magiging desisyon ng Taytay MSWD. Pag hindi po kasal ang magpartner, ang 7 years old below po ay napupunta po sa nanay. Pero si tatay, laban kung laban daw para sa kanyang karapatan. Eh, sa akin naman kasi ma'am, eh, siyempre, anak ko nga, gano'n na. Eh, pwede rin po sa akin, ba't hindi po ako pwede mag-alaga? Sino po naiiwan? Anak ko rin po. Ilang taon po yung bata? 13 po. Minor po yun. Hindi po. That is one of the negligence ng father na ipagkatiwala sa isang minor de edad ang isang bata. Dapat po may nagsusupervise po na Tatay ko po na po. kahit sa bibig niyo po nang galing na isang Opo, pero, 13 years old po ang nag-aalaga, opo. wala pong nagsusupervise. Tapos kinokontra niyo ngayon dahil nahuli po kayo. Paano po magyari po? Dapat po, di ba, sa nanay? Opo. Paano po maalaga ng nanay? Stop up. Nangungulila ang isang ina sa Rizal dahil biglang nawalay sa kanya ang isang taong gulang niyang anak. Kinuha raw ang paslit matapos siyang maparalisa dahil sa stroke. Paano po magyari po? Dapat po, di ba, sa nanay? Opo. Paano po maalaga ng nanay? Stop up. Ang karapatan po talaga ay sa ina. Ngayon, kung yan po ay para mag-aagawan po kayo, it's better na ipupull out po namin ang bata sa custody po ng MSWD. Pero don't worry tatay dahil sa ilalim ng batas, may mga karapatan ka rin bilang ama. Pwede nyo hong bisitahin ang inyong anak at suportahan ng pinansyal ang inyong mga anak. Hindi po naman ipagkakalit sa inyo. Mas paliwanag ko naman po sa kanila ang inyong karapatan. Lamagban sa loob ni tatay ang pagsasauli sa kanilang anak. Sa huli, nasunod ang pasya ng MSWD para sa best interest of the child at para sa kanila, mas makabubuti na sa pamilya ng ina mapunta ang bata. Alam niya, hindi kasi natural po yung society. Dapat ko. Para malapit kasi. Ano ka ano, mama? Balik ko. Ha? Ay, patay. Siyempre, masakit sa akin, ma'am, yung mawali sa akin yung anak ko. Siyempre, mahal ko yung anak ko eh. Oh, salamat, salamat. Mama mo yan? Magaling ka na. Siguro po, mapapawanatag na yung loob ko at kasama na niya yung kanyang anak. 5 araw mula ng personal nating makadaupang palad at idulog sa atin ang problema. Ngayon po, kakamustahin natin si Amelia, pati na yung kanyang kapatid na si Sarah, pagkatapos mo ng development na ito sa kanilang reklamo. Kamusta po kayo? Buti na Umigit na ang bata ho ay nasa poder niyo na. Opo. Amelia, masaya ka na ba? Nasa iyo na yung bata. Masaya ka na? Okay. Nakakatuwa naman, ano? So, iba ko talaga yung lakas na ibinigay ng bata sa kanya. O, Amelia, palakas ka, ha?